this video, samahan nyo akong mag-joyride sa isla ng Boracay. Instead of a motorcycle na usually natin ginagamit pag umiikot sa iba't ibang lugar na napuntahan na natin dito sa Pilipinas, this time we rented an e-bike. Mula sa Tambisaan Port, all the way sa pinakadulong bahagi ng isla na kung saan makikita ang Ilig-Iligan Beach at ang Puka Shell Beach. This trip will give you an idea of what it looks like to travel around the island of Boracay on a bicycle. Kaya kung isa kang cyclist, a nature lover, a solo traveler, or a thalassophile, this video is for you. With less talk but more on the travel sights and sounds, let's go! Yan. Dito tayo nagsimula, no? Dumating tayo kahapon dito sa area na ito, mga ka-wonder. So, try natin ikutin tong buong island na to gamit ang ating e-bike. So, pumunta pa ako dito, no? Galing dun sa sa Currents Cafe kung saan natin nirentahan itong e-bike na to. So guys, ito na yung nirentahan nating e-bike. So, andito daw yung power off. Opo, ito yan. ang first one po. Social, ginto yung yung swelo, amiyaman. Ito nga pala ang kanilang official Facebook page, mga ka-wonder. Andyan na rin ang kanilang contact number. Just in case kung magbabakasyon ka sa Boracay at gusto mo rin ma-experience ito. The rental rate of their e-bike for 24 hours is 1,000 pesos. Much cheaper kung mag-rent ka ng motor. Dahil dito ko lang nakita sa Boracay ang pinakamahal na rentahan ng mga motor. For 24 hours, motorcycle rental here in Boracay will cost you between 2,000 and 2,500 pesos. Compare it to other tourist destinations in the Philippines na nasa 350 to 800 pesos lang ang rentahan. By the way, mga ka-wonder, this video is divided into parts. May timestamp po tayong nilagay dyan sa baba so you can choose which part of the video lang ang gusto mong panoorin. Okay, balik na tayo dun sa Tambisaan Jetty Port. Dami pang nagdadatingan. So, Saturday ngayon, July 12. Maraming mga bisitang nagdadatingan pa, oh. Yung mga guests dito sa Boracay. So from here, try natin ikutin kung hanggang saan aabot. Gaano nga ba kahaba itong Boracay Island? The island is approximately 7 kilometers long. Dog bone shape o kahugis nito ang paboritong buto na madalas kinakain ng mga aso, with the narrowest spot being less than 1 kilometer wide and has a total land area of 10.32 square kilometers or 3.98 square miles. Kung napansin nyo, no, mga ka-wonder, marami na rin mga tao nakatira dito talaga sa Boracay.
goods naman, kaya ng e-bike na umakyat pa ahon. Kahapon pagdating natin dito, medyo masama yung panahon, umuulan. Same kaninang umaga, umulan din nung papunta tayo dun sa kanilang Talipapa o yung palengke nila. After that nag-rest ako. Ayan, gising ako ng mga 1. Ayan, ito medyo okay na konti yung panahon. Yung hospital, St. Gabriel Medical Center, Gabriel. Dito na banda, may daanan na yan papunta doon, Station 3.
So itong left side na ito mga ka-wonder, ano, papunta yan lahat sa ano, sa Station 3. May mga maliliit na eskinita dyan, kaliwa, papuntang Station 3. Ito yung Balabag Wetland Park.
muna. Ayan, naka-record naman yung camera natin. Banda dito mga ka-wonder, no? Dito sa kaliwa ko, papuntang station 1 na ito eh. Lapas Batchoy. Maganda sa area na to dito, mapuno. Presko ng hangin.
May mall pala dito. City Mall, Boracay. Ayan o. City Mall, Boracay. Let's go.
Puka Beach, Iligan Beach. Ayan, no, so far so good. Sementado naman yung daan papunta dito sa Iligan Beach. So ito yung nasa kabilang part ng isla ng Boracay. At kung napansin nyo dito, no, mga ka-wonder, medyo ano siya, medyo kalmado yung dagat. Hindi kagaya dun sa kabila na malalaki ang alon. Pero madaming mga bangka dito, oh. So hindi natin alam kung itong mga bangka ay ginagamit sa island hopping purposes o ito ay ginagamit sa pangingisda. Ayan, no, kung sana maabot pa ng camera natin. Dito maraming parang nagpa-parasailing yata ang mga ito. So mayroon ding resort dito, oh. Same din naman, mabuti yung buhangin. Yan, oh, may mga resorts din pala dito sa Iligan Beach. No fire dancing. Yan, kung napansin nyo, no, mas kalmado ang dagat dito kaysa dun sa side ng dun sa tatlong station na yun, station 1 hanggang station 3. Doon medyo maalon yung dagat, pero dito sa part na ito kalmado. Saka kung ikumpara mo naman, kung i-compare mo dito saka doon, etong part na to dito ay hindi masyadong crowded. May mga maliliit na island pa dyan, oh. So compared sa
compared dun sa station 1 hanggang station 3, medyo maliit lang yung ano nito, yung dalampasigan ng Iligan Beach. Yan. Yan o, may pangalan, Iligan Beach. See that? Malinaw yung dagat, malinis. Pero parang nakikita ko may mga bato-bato konti. Yan, kung hanap nyo na beach na hindi crowded at walang masyadong maraming turista, okay dito sa ano, Iligan Beach. Yan, ang paggabi walang masyadong nightlife. Yun naman yung catch nya. So kung gusto mo mag-nightlife, bababa ka pa mismo dun sa bayan. So itong malalaking bangka sa tingin ko pang island hopping ang mga ito. Ito na yung pinakadulo. Yan, nakikita nyo na yun. Maganda dito kasi tahimik siya at hindi crowded.
So ito na yung pinaka-end. Okay. Yan. Ayun, nag-rest muna tayo. Maganda yung view ng dagat dito mga ka-wonder, no? Andito tayo sa may, anong pangalan ng place na to? Dijon's. Alam nyo ba guys, no? Dito sa dulo ng Ilig-Iligan Beach na to, may nakita tayong isang picnic place, no? Tagong-tago. Talagang masarap siyang puntahan dahil napakatahimik at napaka-relaxing. At isa pa, pag nandito kayo, tatambay kayo dito, ayan, makikita nyo kung gaano kaganda ang view na ito. Ayan, tingnan nyo mga ka-wonder, oh. Ayan. So, konting kembot lang yan, paakyat dito. So, dito sa lugar na to, may mga kainan sila dito, guys, no? Papakita ko sa inyong lugar na to. So, pwede kayong tumambay dito. Magkano nga, sir? 350 per head. Opo, sir. Kasama na yung kainan doon, hindi pa? Bali yung ano, sir, yung 350 po natin, it is set meals po. Tapos, meron po kasama po yung food natin dyan. Meron tayong chicken, may pork, meron po tayong squid, shrimp po. Sa 350 na yun? Oh, yun. Include rin po yung fruits natin like watermelon or banana po. And then we have also only iced tea at saka only rice po. Yun. So, 350 pesos per head. Ayan guys, ano, sulit na no, kung tatambay kayo dito. Tingnan nyo naman tong place nila, ayan. Meron silang mga long tables, good for groups, barkada, at buong pamilya. Ayan. So, napakaganda ng lugar na to dito. Mapuno siya, very relaxing. Ayan. Open sila from 7 AM in the morning until 5 PM. Nagsiserve sila ng breakfast at lunch. At ito guys, no, papakita ko sa inyo yung kanilang menu. So that magkakaroon kayo ng idea kung magkano yung presyuhan ng mga pagkain nila. Ayan. At syempre hindi nawawala, no, meron silang mga inumin din, gaya ng mga Red Doors, San Mig Light, no, tamang-tama na pang-relax talaga to dito. Ayan. May mga food chicks din sila. Kung gusto niyo ng healthy na, no, ayan, meron soft drinks. So ito yung mga pricing nila, guys. From Ilig-Iligan Beach, nag-travel lang tayo ng 10 minutes papunta ng Pucashel Beach. So ito na yung guys, papuntang Puca Beach. So magkabilaan lang to, no? Galing kayo dun sa Ilig-Iligan Beach. Ito naman yun yung Puca Beach. Ang sabi naman. Hanggang dito na lang tayo. Baby! Ayan, no, dito sa Puca Beach compared dun sa Ilig-Iligan Beach na pinuntahan natin kanina lang, mas maraming tao dito. Ayan. Maraming mga nagbebenta ng mga souvenir items. Daming souvenir shops dito. So may mga refreshments din, nagbebenta ng mga drinks. Okay, welcome Puca Beach, Boracay.
Sa labas ka po. Kainan. The best? So guys, no, dito tayo mag-start sa pinakadulo ng Puka Beach. Yan, sa right side na yan, kita nyo may bundok na dyan. At dito naman sa left side yung dagat. Kung napansin nyo, no, hindi rin kagaya dun sa pinaka main talaga ng Station 1, Station 2, Station 3 na ano, na maraming tao. Kukunti lang yung mga tao din dito. Ito naman is medyo malaki-laki siya at medyo malawak konti kung ikumpara mo dun sa Iligan Beach na pinuntahan natin kanina. Maputi rin ang buhangin dito, kagaya dun sa Station 1, Station 2, Station 3. Pero may napansin lang ako sa Puka Beach na ito, mga ka-wonder, no? May part dito na ganito, powdery yung sand. At may part naman dun banda na napansin ko kanina na may mga bato-bato na siya or pebbles. Mga pebble stone, yan. Ito, gaya nito. Kita ko sa inyo. Yan ang itsura ng pebble stone. So unlike dun sa Station 1, Station 2, Station 3, hindi ganun kadami, no, or bibihira, kukunti yung makikita mong ganung mga pebble stone. Pure na pure talaga siyang buhangin na kulay puti. May mga malaking bato-bato pa konti. Mga coral stones. Maganda din dito sa Puka Beach kasi kagaya din sa Iligan Beach na pinunta natin kanina, may part siya na ano, na nature talaga ang datingan niya. Yan. Okay din dito kasi hindi siya crowded. Walang masyadong madaming mga turista sa part na ito. Pero understandable naman kasi July tayo ngayon, rainy season. Kumbaga masasabi mo na rin na medyo off-peak season ang panahon ngayon at hindi ganun kadami yung mga turista na pumupunta dito sa Boracay. Pero siguro pagka summer, no, or peak season, madami din siguro tao dito sa Puka Beach. Malakas ang hangin, no, sa part na ito, mga ka-wonder. Parang the same side sila dun sa ano, Station 1, Station 2, saka Station 3. Unlike dun sa Iligan Beach kanina na pinuntahan natin, kalmado yung ano doon, yung dagat. Saka may napansin ako dito, mga ka-wonder, no?
Nakikita nyo dyan sa side, ito malapit sa may bundok na ito. Hindi ko alam kung residential ba yan o may mga kubo-kubo dyan na may mga nakatira or mga tindahan lang talaga yan. Saka ito pa no, ito yung napansin ko. Ewan ko lang kanina, hindi ko nakita dun sa may Iligan Beach. May pine trees dito. Yan no, mga pine trees. Although nakita rin naman natin itong mga pine trees na to nung pumunta tayo sa Balabac, Palawan. May ibang mga beach kasi na may ganyan, mga puno ng pine trees. At dito naman banda sa Puka Beach area na ito, may ginagawang building. So most probably ito ay isang resort. Yan sa side na to. So madaming ano dito no. Kaya paglabas mo lang dyan, puro mga residential area na eh. That's all.